Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Every day is a blessing and every breath is a blessing. Now, before I begin, I have a question for you. Do you still remember the people who helped you or supported you during your bad times or desperate moments? Dahil ito po yung ating pag-uusapan. Never forget the people who helped us when we had nothing. I just remember this testimony because ilang araw po ang nakakalipas bago ko po ito i-take na video. We had a visitor here and for how many days kami nagkasama and supposed to be kasama ko po siya dito sa video but unfortunately, ayun, nalibang kami. Nakalimutan namin na mag-take ng video together. So because of that, so I will just share this testimony. Now, this person is very close to my heart and she is special to me. And naalala ko po nung nandito siya, we had this conversation remembering our past. Kasi talaga naman isa siya sa ginamit sa akin ng Panginoon. And I just remember when we went to sa isang pasyalan, while we were having a picture, sabi niya sa akin, sayang ani no, wala na si mama mo. So, nag-ano siya sa akin, medyo, oh nga Lord, no, sayang, no. Pero, anyway, that's not my testimony. I just remember that person, nung time na po yun, isa po siya sa, may katungkulan sa aming city, isa po siya sa government official din. And during the time I met her, I think I was just 16 or 15, or I may say 16, between like that. So I was a working student and my sister and I were studying in college and during that time, talaga namang financially kapos kami and we also have family problem at itong taong to ay para ko na siyang nanay. But glory to God, parang naging sobrang close kaming dalawa. And I just remember talagang she has been used by God para sa amin because what I realized is, we were having a conversation at nag-share kami ng mga nakaraan, nag-share kami ng mga karanasan namin, and I just told her, sabi ko, you know what, kagawad, yung time na pinapatawag mo ako, yung time na invite mo ako para kumain, alam mo, you have no idea na akala mo ganun lang, but I was just so happy and I was just so thankful to God. Kasi sa wakas, nakakain na naman ako ng masarap na pagkain. I was just reminding her of the kindness that she did to us. And I just told her, sa kanya, sa atin iniisip natin, no, napakasimple lang naman ang ginawa natin, pero sa ibang tao pala, napakalaki na ng impact. And I keep on reminding her, you have no idea na every time na, nung time na yun, nag-aaral kami na magkapatid, talagang walang-wala kami. Though I was working as a radio reporter, but our salary was not enough para i-sustain yung aking pag-aaral as well as ang pag-aaral ng aking kapatid. Samahan mo pa na pati pambili ng bigas, pambili ng ulam, as well as pambayad ng kuryente because talagang grabe yung financial problem namin noon. Now, yung taong yon, babae po siya noon na tinutukoy ko, ay talagang grabe ginamit ng Panginoon sa amin. So, nagkakilala kami dahil sa naging client namin siya sa radio at naging sponsor ko siya sa radyo. Pero hanggang sa naging close kami and every time na ipapatawag niya ako sa bahay nila, sometimes may time na bibigyan niya ako ng pera, let's say 500, 300, or 1,000. Pero hindi niya alam, every time natatalikod ako sa kanya, grabe ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi yung 1,000, yung 500 sa akin noon, napakalaking pera na po sa akin. And she has probably no idea kung gaano yun ginamit ng Panginoon, a simple kind of kindness na demonstrate niya na talaga nagpagamit siya sa Panginoon na yung bata noon, akala namin hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral. But by the way, hindi lang naman siyang ginamit na tao. Marami pa, stranger na tao. Pero, just try to imagine na I just praise God for the life of this person na yung bata noon na akala namin hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral. Akala namin hanggang wala kaming mararating sa buhay. Akala namin okay na kami doon. Akala namin okay na kung ano na ang meron. But
look what the Lord did. I am just so grateful to God. So I just realized na, I just told her, Kagawad, do you still remember also nung in-invite mo ako dito sa Manila? You invited me. I had no money. And in fact, ayoko mapalayo sa iyo nung time na yon. I was just 16, between 16, 17, 18, something like that, na inaya niya ako dito sa Manila para pumasyal. You know what? You told me, Kagawad, na pumili ako ng polo shirt, a brand new polo shirt kasi nagsha-shopping kayo noon. And I was so shy. Deep inside, gusto ko yung polo shirt na ino-offer mo. Nabibilhan mo ako, pero hiyang-hiya ako, pero gustong-gusto ko, but you insisted, sabi ko, kinuha ko na lang. But I cannot forget during the time kasi yung worth 350 na polo shirt, wala po ako noong pambili. And you have no idea how grateful I was nung time na yon dahil sa malasakit, dahil sa kabutihan na ginawa mo sa akin. So, we were just having a conversation about sa past, sa nakaraan namin. And I just told her, look what the Lord did. Napakabuti ng Panginoon. And salamat sa taong yun, dahil isa siya sa ginamit ng Panginoon na yung bata na halos parang pahirapan pa na makakain ng masarap na pagkain. Pero sa simpleng bagay, because of the kindness na panakita, na demonstrate ng taong yon, na may mga tao pala na because of that, totoo ang kasabihan sa salita ng Panginoon, many will give thanks to God because of the goodness na pinakita sa ibang tao. So sabi ko sa kanya, tingnan mo yung impact ng ginawa mo na akala mo ganun-ganun lang, pero because of that, you have no idea. Grabe na pala ang ginagawa mo sa amin, na yun pala ay preparation na yung way na yon for a brighter future of us. So she has been really used by God. Now, what is my point? Wag natin ilayo or wag natin i-withhold ang kabutihan sa ibang tao. Now, in Proverbs chapter 3 verse 27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Remember na pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi lang para sa ating sarili, kundi, who knows, magtanim tayo ng kabutihan sa ibang tao. Maybe the kindness that we're showing to other people, it could be God's way of preparing us for a greater harvest. And who knows, because of simple act of generosity, marami pala ang nagpapasalamat sa Panginoon na because of that, dahil sa simpleng kabutihan na pinakita natin sa ibang tao, yun pala ang laki ng impact para sa future ng taong yun, para sa future ng batang pinagtataniman natin ng mabuti. Now, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So remember those who stood by us in difficult times, who believed in us, trusted us, and showed us kindness without hesitation. Wag na wag po nating kakalimutan at wag na wag nating kakalimutan na pasalamatan ang mga taong nagtiwala sa atin nung time na walang-wala pa tayo. Ang mga taong nagbukas ng pinto nung time na walang nagbubukas sa atin ng pinto. Ang mga taong nag-invest sa atin kahit nung panahon na wala tayong capacity para ibalik yon sa kanila. But you know what, for me, I may say that now for me, the most meaningful expression of gratitude to the people who help us is by paying it forward to help also others who are in need. Kasi, can you imagine, nung time na walang-wala tayo, may mga taong nagtiwala sa atin, may mga taong nag-invest sa atin, may mga taong nag-sow sa atin. Pag tinitingnan natin, parang wala naman sila sa atin mapapala. But because they trusted us, because they supported us when no one was supporting us, wag din natin ipagkait ang pasalamatan sila. Una sa Panginoon, because they have been used by God. And pangalawa sila, let's try to appreciate them. Let's try to value them, to respect them, to honor them. Na wag natin kakalimutan na ginamit sila ng Panginoon sa atin. May kasabihan po na wag natin kakalimutan, na wag tayong makalimot lumingon din sa ating pinanggalingan. And especially
sa mga taong nagtiyaga sa atin, sa mga taong nag-stay sa atin, sa mga taong nagtiwala sa atin. Huwag tayong makalimot magpasalamat at huwag tayong makalimot na lumingon sa kanila. Because during the hardest time of our life, probably sila ang ginamit ng Panginoon to sustain us. They have been instrument of the Lord for us. So wag na wag po tayo makakalimot sa kanila. And also magpasalamat sa Panginoon. Now, why do we need to be grateful to these people? Una, that we acknowledge their impact in their lives, that whether we like it or not, they have been part of our lives. Ginamit sila ng Panginoon sa atin. Number 2, build a stronger relationship sa kanila pa rin. So, can you imagine ang mga tao na pag minsan babalikan mo na lang ang nakaraan mo at kung ano ka ngayon, na dati wala kang makain ngayon, Lord, sobrang salamat, Lord. Because, Lord, sobrang overflowing ang iyong pagpapala. Kung dati pangarap ko lang na uminom ng kape na may gatas, Lord, overflowing, Panginoon, Lord God, ang gatas na pinapainom mo, not only gatas, kundi whatever I want to buy, I can buy. It is because of God's provision in our lives. So many things why we should not forget, so many reasons why we should not forget the people who helped us in the past. Dahil mahirap naman magmalaki tayo. May kasabihan po sa Bible na pride comes before destruction. Kapag nagmalaki na tayo, remember na napakadali po bumagsak ng tao na masyadong mapagmataas. So everything that we have right now, if you are now enjoying prosperity at wala ka na ngayon sa season ng kahirapan, wala ka na ngayon sa season ng difficult times, never ever forget the people who stayed with you in your difficult season. Because they are the people na talagang whether meron ka o wala, they will stay with you. So, tested kahit sa kawalan. And again, ang mga tao po sa paligid natin ay ginagamit ng Panginoon. They are instrument by God. But what I just realized is this. Now, ang tao may mga tao na pwedeng napakalaking maitulong sa ating buhay na talaga nang will create a big impact in our lives. Pero, ang natutunan ko ay ito, ang unang laging papasalamatan ng Panginoon. Pangalawa ang tao. Because kaya minsan ang tao, tinutulungan tayo na pag tiningnan na parang wala na itong future, parang may pupuntahan pa ba ito? It is because I always believe in this. The Lord touched the heart of that person. Now, to those who are watching this, saan man tayo ngayon, mas tumaas ka man ang estado ng buhay, wag na wag makalimot sa mga taong ginamit ng Panginoon sa atin. But, bago ko ito tapusin, may but po ako. It doesn't mean na meron tayong utang na loob na sinasabi ay magko-compromise na tayo. Be grateful but do not compromise. Honor God, honor people, appreciate people, and always give thanks to all circumstances. Thank you and God bless.